ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. May itinatagong malagim na sikreto ang bahay na ito sa Caloocan City dahil ang mismong ilaw ng tahanan ibinebenta raw online ang maseselang larawan at video ng kanyang 6 na menor de edad na anak at pamangkin. Maging ang kanyang 2 buwang gulang na sanggol, hindi raw nito pinatawad, pero ang pinaka nakababahala, tinuruan na rin daw ng ina ang mga musmos na gumawa ng kalaswaan sa isa't isa para sa valued clients niya. May intercourse, may sexual assault, magkapatid, kuya sa bunso. Kasama ang resibo, agad dumaksyon ng mga otoridad para maisalba ang mga bata sa kamay ng suspect. Go, go! On the wall! On the wall! Mother, what have you done? Sa gitna ng gabi, sunod-sunod na pumapasok ang mga truck at mga residenteng naka-sidecar sa eskinitang ito. Sa dulo nito, matatagpuan ang isang sementeryo. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila hindi bulaklak o kandila ang inilalagak sa mga puntod kung hindi sandamakmak na basura. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Pagkatakapon ako po si Emil Sumangil. Sa buong mundo ang Pilipinas ang itinuturing na hotspot o epicentro ng online sexual abuse and exploitation of children o SAEC. Sa nakalipas na mga taon, naka-aalarma ang patuloy pang pagdami ng kaso nito. Sa Caloocan City, isang pamilya ang tila nabihag na ng masalimuot na mundong ito na kahit 2 buwang gulang na sanggol hindi raw ligtas at naaabuso pa. Sa loob ng 6 na buwan, tinutukan ng National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Children Department o NBI, VAO-CD, ang isang ginang na itatago namin sa pangalang Edna. Inilalako raw ni Edna online ang maseselang larawan at video ng kanyang mga anak at pamangkin sa dayuhang mga parokyano. Usually Western countries, so US, Europe, ganyan, yan talaga. Kasi ito ay sinasabi nating supply and demand problem, di ba? Philippines ang supplier, ang nagdi-demand, ang sinusupplyan natin ay foreign countries kasi sila yung mga pedophile. Sa pagsisiyasat nyo po, attorney, ano yung nakita nyo? Habang kausap yung isang foreigner, pinagkakandak ng mga sexual activities yung mga bata. Magkapatid, kuya sa bunso, minsan yung nanay sa anak na babae o sa anak na lalaki. Pero hindi naging madali ang paghahanap ng mga otoridad kay Edna. Ano-ano tong tirahan nito dati nasa Bulacan sila hanggang na tuntun natin sa Caloocan. Hanggang natunto nila ang kanyang social media account. Dito, ilang larawan ang nakuha ng mga otoridad kung saan makikita ang mga bata sa harapan ng isang pader. At nang tignan ng mga otoridad ang iba pang masiselang larawan at video ng mga bata, kumpirmadong iisa lang ang lugar kung saan ginagawa di umano ni Edna ang kalaswaan sa kanyang mga anak at pamangkin. Nagsagawa ng surveillance operation ng mga otoridad. Pagdating sa area, bumungad sa kanila ang mga batang laman ng mga natuntong anti-child sexual abuse or exploitation material o CSARM. Matapos makumpirma ang kinaroroonan ng nanay na suspect at mga biktima niyang 5 anak at isang pamangkin. Ito yung ating kaso. Pinlano ang isang entrapment at rescue operation kasama ang resibo at ang Homeland Security Investigation. This is one of the worst SAEC case. Ang makapigil hiningang pagsagip sa mga bata. Susunod na! Perimeter! Go, go! On the wall! On the wall! Abangan mamaya sa Noveleta, tila hindi bulaklak o kandila ang inilalagak sa mga puntod kung hindi sandamakmak na basura. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Mga menor de edad na bata sa Caloocan City. Nadiskubre ng mga otoridad na laman ng masiselang larawan at video matapos makatransaksyon ng nagpanggap na asset ang kanilang sariling ina, ang siste di umano ni Nanay Edna.
inuutusan niyang magtalik ang magkakapatid o magpipinsan sa harap ng kamera. Habang kausap yung isang foreigner, pinagkakandak ng mga sexual activities yung mga bata. Nang makakalap ng sapat na impormasyon sa loob ng 6 na buwan, nagkasana ang NBI VAO CD ng Intrepid Operation para madakip ang ina ng mga bata. Tumulak na ang mga otoridad sa target location sa Caloocan City. Pero si Edna mukhang no-show sa nakatakdang live show kasama ang mga menor de edad na anak. Makalipas ang mahigit 2 oras, isang chat ang natanggap ng mga otoridad mula kay Edna. At nang i-video call ng mga otoridad si Edna, isa pang babae ang lumitaw katabi ng mga batang isasalang sa live show. Itatago namin siya sa pangalang Esther na nagpakilalang kapatid ni Edna. Isa rin daw siya sa pinag-iinalaan ng mga otoridad na nag-uutos din sa mga bata. Maya-maya pa, iniharap na nila sa kamera ang 2 menor de edad. Ang mga bata, walang kamuwang-muwang at kumakaway-kaway pa sa kamera. Okay, go na, go na. Perimeter! Go, go! Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para gawin ang rescue operation at paghuli sa magkapatid na suspect. Pagdating sa target location, naaktuhan pa ng mga otoridad ng isang nakahubad na 14 na taong gulang kasama ang kanyang 7 taong gulang na kapatid. Pero Ma'am, wala pong bata dito, ma'am. Wala pong bata dito, ma'am. Sir, wala pong bata dito sa bahay namin. Kapatid ko po yan. Yung barangay? Okay, makinig kayong dalawa. Makinig ka. Opo, opo. Umarap ka. nang pasukin ng mga otoridad ang kwarto ng bahay, dito na nila natagpuan ang 6 na bata. Agad na nirescue ng mga social worker at NBI VAO CD ang 6 na menor de edad. Nailigtas na rin ang 2 buwang gulang na sanggol habang sinasagip ang mga bata. Wala po, wala po. DSWD. Yes, pati po lang. Okay, dala na sa mga mga tatlo. May isa pa? Arestado ang magkapatid na Esther, Edna at kanyang asawa na iimbestigahan din kung may kinalaman sa di umano'y iligal na kalakaran ng asawa. Susunod! Sa bisa ng warrant of search, seize and examine computer data. Nadiskubre ng mga otoridad mahigit 1,500 na masiselang larawan at video. Nagpadala ng reklamo sa resibo ang ilang residente ng Noveleta, Cavite. Sumbong nila, nakasusulasok na raw ang kanilang sementeryo. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Sa bisa ng warrant of search, seize and examine computer data, nakuha ng mga otoridad ang 8 cellphone na ginagamit nina Edna at Esther sa paggawa ng mga maselang larawan at video. Nadiskubre ng mga otoridad ang nilalamang mahigit 1,500 na maseselang larawan at video. Nakapanayam ng resibo ang suspect na siyang ina at tiyahin ng mga nasagip na bata. Ma'am, from resibo kami sa GMA7. May idea po kayo kung bakit po kayo na-operate ng NBI? Sa illegal po na ginagawa namin. Dahil sa sobrang kahirapan po, ma'am. Sa tingin po ninyo, bata po talaga yung paraan para po magkapera? Halika, halika. Wala na po ginagawa. Pero ang kanyang kapatid na si Esther, todo tanggi pa rin na sangkot siya sa illegal na kalakaran. Pumunta lang po sila dito. Hindi ko naman po alam na may kausap po sila na gano'n. Nasa video call ka nga po kanina. Bali yung kausap lang po niya, nag-hello lang naman po ako. Yun lang naman po yung ginawa. Wala naman po akong sinabing iba. Kinumpirma ng NBI VAO CD ang eksaktong lugar kung saan madalas kunan ng malalaswang pictures at video ang mga bata. Ay, ang mismong door na yan, na puti na yan, yan ang nakikita sa mga sexually explicit videos na sinesend nila sa kanilang mga customers worldwide. Tapos itong brick wallpaper, pink na to, very strikingly the same po dun sa mga sisa. And everything, pati po yung rough na hollow block walls na yan, eksaktong-eksakto. Eksakto.
Matapos ang pagsagip at paghuli, dinala ang mga batang biktima at mga arestadong suspect sa opisina ng National Bureau of Investigation. Pina-medical genital examination natin, may penetrations na mga nangyari sa mga batang ito. Sinampakan naman ng patong-patong na kasong online sexual abuse and exploitation of children, qualified trafficking at rape by sexual assault. Humaharap sila ng 14 life imprisonment. Ibig sabihin, sakaling mapatunayang magkasala habang buhay ng pagkakakulong ang parusa sa mga suspect. Samantala, ang mga nasagip na menor de edad manunuluyan sa isang shelter para dumaan sa healing process. May karapatan sila na dapat pinoprotektahan ng mga magulang dapat, di ba? Paalala rin ng NBI Val CD. Once na pinost natin, sinend natin online yung mga pictures na to, hindi natin alam paglaki nila, baka bumungad sa kanila yung mga videos, mga pictures na to, di ba? So, paano na lang ang magiging buhay ng mga batang ito? Sa gitna ng nararanasang kasalatan at karahasan ng buhay, huwag sanang itaya ang puri at kamusmusan ng mga bata, kapalit ang pera at kamunduhan dahil anuman ang kitain sa iligal at mapanamantalang paraan, siguradong may nag-aabang na parusa. Wala pong libing na nagaganap tuwing gabi sa sementeryong ito sa Noveleta, Cavite dahil kumpara sa mga nicho, tila mas marami na ang mga basurang inilalagak dito. Kaya naman kahit ang mga patay, siguro'y mandidiri sa umaaligaso na problemang ito. Nagpadala ng reklamo sa resibo ang ilang residente ng Noveleta, Cavite. Sumbong nila, nakasusulasok na raw ang kanilang sementeryo. Halos po maging basurahan na po lahat yan. Dito po tinatambakan lahat ng basura. Tapos di na po mapuntahan yung ibang puntod. Hindi naman po tama na gawing basurahan itong Noveleta Public Cemetery. Ang dapat sana'y himlayan ng mga makal sa buhay, tila naging tapunan na raw ng tambak-tambak na mga basura. Kaya ang mga nicho at daanan papunta sa iba pang mga libingan halos matabunan na. Teke, pa-dump site na po ito. Baka naman bumangon na ang mga patay para magreklamo sa kadugyutang yan, mga mamser. Isa sa mga residente sa Noveleta, ang 67 taong gulang na si Aling Melly, taong 2018. Nang mamatay ang kanyang kabiyak sa loob ng 43 taon na si Mang Romy. Nasama din ang loob ko. Ayan lang naman, malapit lang sa iyo. Parang nadadalaw mo siya. Wala, hindi ko na siya madalaw. Pero taong 2022, nagsimula na raw maging tambakan ng basura ang himlayan ng kanyang asawa. Yung mga nakakakita nga nadalaw, nadadaanan, sasabihin ako, kawawa naman yung patay. Bahong-baho na. Dahil nga sa dami ng basura at kakaibang amoy, lansa, lahat andoon. August 8, 2024, kaarawan ng yumaong si Mang Romy, nagpasya si Aling Melly na bisitahin ang kanyang sumakabilang buhay ng asawa. Ito ang unang beses niyang bumisita makalipas ang higit 9 na buwan. Pero pagdating sa sementeryo, tumambad kay Aling Melly ang mas dumaming tambak na mga basura sa harapan ng puntod ni Mang Romy. Hinahawi lang para makaraan kami. Di ba wala nang daan, hindi ka na makapasok. Minsan may aso pang patay, may pusang patay, kaya hindi ka makatagal. Sa unang tingin, aakalain yung isang lehitimong garbage site o tapunan ng basura. Ang lugar na ito, nakuha po sa isang baybaying barangay sa bayan ng Noveleta sa Cavite. Merong mga istruktura sa likuran. Yan po'y mga nicho o musileo ng mga namayapa nating mga kababayan na. At paano ka pa makakapunta sa mga nakahimlay na kung ang daraanan mo'y bundok na mga basurang gaya po nito? Dito rin nakahimlay ang isang inidoro, mga luma at sirasirang sapatos, mga bulok na pagkain at mga gula-gulanit ng Tetra Pak. At ang mga nakikiramay sa mga basurang namamahinga rito, ang sandamakmak na mga bangaw. Ilang sandali pa, isang lalaki ang dumating para magtapon ng 2 sako ng basura. So ano tong dala mo? Basura po namin sa bahay. Bakit dito kayo nagtatapon ng basura? Dito po kasi yung yung pinagtatapunan ng lahat. Dito lang po ang talagang alam pong tapunan. May naghahakot ba sa inyo ang truck ng basura? Wala na po. Dati meron. Tagal na po wala naghahakot sa inyo ng basura? Mga 2 taon na rin po siguro. Binantayan ng resibo kung totoo nga dito nagtatapon ng basura ang mga residente. Hanggang bandang alas 8 ng gabi, sunod-sunod na pumasok ang truck, bisikleta at mga sidecar sa entrada ng sementeryo. Lahat ng mga ito may kargang basura
Paglabas nila makalipas ang ilang sandali, aba, magic! Wala na ang mga basurang karga nila papasok ng sementeryo. Sa pangalawang araw ng pag-iikot ng resibo, isa-isa nang umalingasaw ang mga reklamo ng mga nakatira sa labas ng sementeryo. Araw-araw din po, may mga nagdadala po ng basura. Mga hindi naman po mga taga rito na po mga ibang lugar na. Ay basta tanggalin lang ang basura. Marami nagkakasakit dito. Malinis dyan nung namirahan kami dyan. Kasi araw-araw may nagtatapon. Kahit saan-saan na lang nila inilalagay ang basura. Paglabas mo pa lang, amoy na. Gano'n yung katagal ng napansin na parang ang dami ng basura? Matagal na, hindi lang ako may kumikibo. Kaya naman inilapit ng resibo sa pamahalaan ng Noveleta, Cavite ang basura problem ng kanilang lugar. At ayon sa kanila, may nagsasagawa na raw ng cleaning operation sa lugar. Pagbalik ng resibo sa sementeryo/tambakan ng basura, isang payloader ang punong abala na nga sa paglilinis. Ang mga basurang kumalat na sa mga puntod at nichong ito, inalis at nilinisan na rin. Lumantad ang mga puntod at museleyong natabunan na ng mga basura. Ngayon po, inusod na po ito ng payloader. Yung po mga nasa singit-singit po, yan naman po ay kukuha kami ng tao para palahin uli. Maklear po namin lahat yung puntod na yan. Lahat po ng mga singit-singit na po yan. Ayon sa Section 25 ng Republic Act Number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, walang basura ang dapat manatili sa loob ng isang transfer station ng higit 24 oras. Ayon naman sa Menro ng Noveleta. Yung mga basura po na nasa transfer station po natin, yun po ay basura po ng buong Noveleta kasi naka-centralize po kami na transfer station. Actually, malinis po talaga to. Nung nakaraan lang nagkaroon tayo ng bagyo, yung bagyong Karina. Siyempre po, yung mga basura na hinahakot po namin, dito po namin dinadala. Nasundan naman po ito ng mga oil spill na basura ng galing Manila Bay na araw-araw po may coastal cleanup po kami na dito rin po nadadala hanggang sa umabot nga po na hindi na po tumatapunan, naiipon po yung basura. Kaya po, pati yung lugar na daanan doon sa may puntod, naharangan na rin po ng basura. Nakasaad din sa Section 48 ng parehong batas na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong establishmento sa loob ng 200 meters mula sa anumang landfill. Pero ang pwesto ng transfer station na ito, kadikit na mismo ng pampublikong sementeryo at ilang hakbang lang ang layo mula sa mga bahay. Pero ayon sa LGU ng Noveleta, Actually po, may plano na po na ilipat tong transfer station na to. Ang alam ko sa Rappel 4, naghahanap po sila ng lugar para malipatan at malinis na po itong lugar na to. pinabulaanan din ng LGU ng Noveleta ang sinasabi ng mga residenteng walang gumakakot ng basura sa kanila. Parang imposible naman po na sinasabi nila na wala pong naghahakot. E di sana po, halos lahat po ng barangay nagrereklamo na wala pong naghahakot ng basura. Choice po nila yon kung nagbabayad po sila dun sa naghahakot ng basura sa kanila. Siniguro ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang clearing operations sa kanilang itinuturing na pansamantala raw na transfer station. Pero paalala rin nila sa mga residente. Hihiling din naman po kami sa mga mamamayan po ng Noveleta na sana po tulungan din po nila ang LGU. Kasi po talagang magiging strict na po ang implementation ng waste segregation para naman po kahit papano mabawasan po yung volume ng basura na dumarating po sa transfer station. Hindi po kakayanin yun ng LGU lang kung hindi po makikikooperate po yung mga mamamayan natin sa bawat barangay. Bukod sa pagsisiguro ng LGU ng tamang waste management at disposal, patuloy na babantayan ng resibo ang pag-aksyon sa ngalan ng kalusugan at kaayusan sa kanilang lugar, maging ang pagpapanatili ng respeto sa mga yumao. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.